So I'd like to share something about the issue between Carlos Yulo and his mom. So first, congratulations, Mr. Carlos Yulo. We are so proud of you. So all of us are crazy about this issue. But I'd like to share something. Sana pakinggan nyo. Lahat tayo may kanya-kanyang opinion. So galit, may pinapanigan. Okay, sige, let's face it. Nandito na kasi tayo sa era na we are entitled to our own opinion. So but I guess that doesn't mean or that doesn't equate to we can say bad things sa mga tao na na-involve sa bawat issue na kinakaharap nila. Diba? Especially on social media. Kaya minsan ayoko na ng phrase na yan yung we're all entitled to our own opinion kasi parang abused na siya. So anyway, opinion ko yon. So may similarity lang din kasi yan sa issue nung nakaraan. So parang nag-post kasi yung GMA ng isang anak na naitaguyod sa pag-aaral yung mga kapatid niya. So galit na galit din tayo dun nakita ko yun Especially galit na galit tayo dun sa magulang kasi sabi natin responsibilidad ng magulang dapat yun. So lahat halos galit 'di ba? Hindi nga natin nakausap yung pamilya. Ano ba yung sitwasyon nila? Baka naman may sakit yung magulang, baka naman hindi makapagtrabaho kasi may sakit, hindi makapag-aral, yung mga bagets kasi for so many issues or concerns na hindi natin alam. Baka naging capable yung ate kasi if I was also in their position, I would also do the same kasi joy ko yun kahit walang kapalit. Pero ba't tayo galit na galit, di ba? I mean, okay, going back to Carlos Yulo, okay. Obviously, lahat tayo galit sa mom niya. And also, ako rin, in fact, tinitimbang ko yan nung una, naiinis din ako. Actually, naiirita ako Pero that doesn't mean may karapatan akong magsalita sa social media about her mom or his mom. Can you imagine yung effect nun sa mental health ng nanay niya? Also, hindi lang din naman nanay niya yung nasasaktan. I'm sure even si Carlos apektado. Kasi grabe yung rage sa social media. Ano bang point nitong video ko? So, ang point ko lang naman is this. Can we promote a more enabling environment for everyone? Can we avoid hate and rage over social media? Sige, let's talk about it. Kasi kasalanan din naman siguro nila. Ba't nila nilagay sa public yung issue? Pero ang tanong kasi, ginusto ba nilang ilagay sa public yon? I'm sure may contribution dito yung media. Baka may na-capture ng konti, tapos pinost agad. Kasi alam nyo, mainit yung issue Siyempre, nag-gold si Carlos Trending. Dahil trending, to get more attention, naglagay ng existing issue ang media. So that makes them gather more attention. Pero ang tanong, sino bang pamilya o sino bang tao ang gugustuhin na ma-public yung pangit na stories about their lives? Wala, di ba? And right now, here they are, the Yulo family, dahil affected sila, nagbabangayan sila. Kasi kailangan nila ipagtanggol yung sarili nila And I'm sure, stressed na stressed yung buong pamilya. Now, if proud ka talaga kay Carlos, can't we give him a celebration? Pwede bang i-celebrate na lang natin sila at kalimutan mo na yung mga issues nila, mga social media content creators. So I'm calling you. Use your platform appropriately. Let's promote positivity and enabling environment to enjoy. Sana wag tayong rage baiters. Kasi ako, hindi naman malaki yung followers ko all over my social media. Pero I also experience bashing most of the time. May filtered comments ako dito sa TikTok Sometimes binubuksan ko kasi baka nami-miscategorize ng TikTok. Kaya minsan, chine-check ko din. Pero alam nyo, grabe pag nagbubukas ako ng filtered comments, para siyang basurahan. Parang basura yung mga nababasa ko. So every time nababasa ko yung bashing, konting pagkakamali mo, bash agad, konting issue, bash agad. Kahit positive naman yung shinare mo, wala, bash ka kagad, cancelled ka. So people are so quick to judge. And is this the world we want to live in? I-quote ko lang ito from the Bible. Sabi sa James 1:19, "Let everyone be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Obviously, alam natin sino ang mali sa story nilang dalawa. So, between Carlos and his mom. Pero in a way, alam din naman natin siguro na pareho silang may mali. 'Di ba? At pareho silang may kailangang matutunan. Pero sana, sa mga ganitong pagkakataon, hindi yun yung concern natin. Hindi sila. Hindi yung mali nila. Ang concern natin bilang mga netizens, dapat hindi nauuna yung dila natin kaysa sa utak natin. Ang ibig sabihin, dami mo nang nasabi, pero hindi ka nag-isip. Dami mo masasakit na salitang nasabi, pero hindi mo pinag-isipan.
hindi tayo magsasalita kaagad nang hindi natin iniisip yung sasabihin natin or yung bibitawan natin mga salita. Sana, imbes na hanapin natin yung mali sa situation, ang itanong kasi natin, what can I learn from their story? What can I learn from their experience? Ano ba yung dapat ko matutunan from their experience na pwedeng hindi na mangyari sa akin or sa family ko? And also, ano bang pwedeng mas magandang isipin? How can I help them heal? At least, if not reconcile, at least help them heal individually. 'Di ba? And of course, help society rin. Kasi it's a trauma and it's a negative experience not only for them but for the society. So how can I help the society to heal from all of these experiences and trauma? So again, that's the point of my video. Congratulations to you, Mr. Carlos Yulo. So we are so proud of you. Pero the video is addressing us, the audience, the netizens. Sana hindi tayo judgy, hindi tayo mabilis magsalita. Sana nag-iisip tayo. At sana hindi tayo nagiging way para makadagdag sa trauma, negative experience ng mga taong to. Instead, sana nanggagaling sa atin positivity, positive words, and anything that can help a person pursue his dream and his life.